ang lahat ng bagay na may kaayusan ay ulitin ko po. It gets better and better and better. Why? Because it is rehearsed, it is practiced, and a force has been applied. Yes. Ganon din po sa paglilingkod sa Panginoon. Wala pong Kristiyanong naging mature, naging matatag, naging matibay, naging malakas na Kristiyano na basta pinabayaan lang at naging matibay, naging malakas na kaagad. Wala pong Kristiyanong lumago agad sa pananampalataya sa loob po ng magdamagan lamang, mga kapatid. In order to become the Christian and the child of God that God wants you to be, there is a force that needs to be applied. Amen. There is a rehearsal, a practice, a system of order that needs to dominate somebody's life in order to become the kind of person God wants you to be. Matthew 11 verse 12 tells us that the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi po pwedeng maging pabaya. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po pwedeng magpa-relax-relax lamang, mga kapatid. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay nangangailangan po ng puwersa, mga kapatid. You have to push, amen, exert strength and exert effort, exert force and exert power. Because kailangan mong maging tenacious, kailangan mong magpatuloy in order to become the kind of Christian that God wants you to be. Kailangan marunong kang makipagbaka, marunong kang makipaglaban, mga kapatid, sa mga bagay na alam mong kinakailangang gawin. And you must be relentless in pursuing order in your Christian life. Shall you say, praise the Lord? Why order? Because God cannot bless disorder. Ang Panginoon kailanman ay hindi magpapala sa anumang bagay na walang kaayusan. God blesses order. Ulitin mo nga yun. Psalm 81 tells us, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. The Bible speaks to us that every time anything about God is on display, it is always excellent. Right. Ang anumang bagay na tungkol sa Diyos, sa tuwing ito po ay pinamamalas niya, mga kapatid, o kanyang pinakikita, it is always superior. It is always above standard. It is always top-notch. It is always cream of the crop. It is always over the limit, mga kapatid. Amen. God is unique and exquisite. Sabi exquisite, hindi basta-bastang nakikita kung saan-saan tabi-tabi lamang, mga kapatid. Ang gawa po ng Diyos ay kanyang ipinamamalas in an excellent, glorious, magnificent, and wonderful way. Even in the small things, even in the minute detail, if God is in it, you can see that there is order in that something. Ang mga daan ng Diyos, ang mga pamantayan ng Diyos, ang mga kaisipan ng Diyos, ang disenyo ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay higit na mataas kaysa sa mga kalangitan. At higit na mas malawak kaysa sa kaisipan ng mga tao, mga kapatid. That's the reason why the Bible said, a carnal mind, o ang kaisipang makalaman o makatao ay kailanman hindi makakaunawa sa mga pamantayan ng Panginoon. That is the reason why ang Panginoon is constantly applying force to mold us at upang dalhin po tayo mas malapit sa Kanya. That is the reason why tinatapyas ng Panginoon ang mga bagay-bagay sa ating buhay na hindi kinakailangan, mga kapatid. Tayo mo'y hinuhubog ng Panginoon. Amen. Into the kind of person that He wants us to be. And in order to do that, God needs to apply force upon our life. Because God loves us too much upang pabayaan tayo sa ating mga sarili, mga kapatid. Hallelujah. Thank God every time you feel you're being molded and you're being stretched into limits, mga kapatid. Sapagkat
pinalalawak ka ng Panginoon. Pinalalaki ka ng Panginoon. Tinuturuan ng Diyos. Ika'y hinuhukop ng Panginoon. Why? Because God loves you so much to leave you to yourself. Because God knows in yourself you are able to do no order in your life. And without order, there is only disorder and destruction. At ayaw ng Diyos na ika'y mapahamak, mga kapatid. The carnal mind, o ang ating kaisipang makatao, ito po ay rebellious. Mahilig po itong mag-aklas, mga kapatid. Ang ating pong carnal mind, o ating kaisipang makatao, ito po ay laging nagkukudita laban sa Panginoon, mga kapatid. Dahil ang carnal mind ay spoiled. Ano ibig sabihin ng spoiled? Ibig sabihin ng spoiled, mga kapatid, ginagawa niya ang kanyang gusto, kung kailan niya gustong gawin, kung saan niya gustong gawin, at kung sa papaanong paraan niya ito gustong gawin. Ganyan po ang ating kaisipang laman. Ito pong ating sarili, mga kapatid. Spoiled po ito. Kung kaya pag hindi nakuha ang gusto, nagreklamo, sumisimangot, nagwawala, at sinisira ang kanyang buhay, mga kapatid. Ito po ay unruly. Wala po itong kinikilalang batas kung hindi ang batas ng kanyang sariling pita. That's the reason why the Bible tells us, Romans chapter 8, verse 5 to 8, that the flesh or the mind that is after the flesh, ang iniisip lang po nito yung mga bagay ng laman. Ngunit sila na ayon sa Espiritu ng Diyos, ang kanila pong sinusundan ay mga bagay sa Espiritu. The Bible further says that to be carnally minded is death. Bakit? Pag sinunod mo sarili mo, siguradong patay ka. Pag kinain mo lahat ng gusto mong kainin, ayon sa kung kailan mo gustong kainin ito at kung gaano kadami sa gaano paraan na gusto mong gawin, sigurado patay ka. Amen. Amen. Kung ang lahat ng bagay na gusto mong gawin kapag galit ka, hayaan ng Panginoon na magawa mo ito, matagal na tayo nasa kulungan, mga kapatid. Marami-rami na rin tayong pinatay sa utak natin. Tama? Kung hinayaan ng Panginoon na ang lahat ng ating naisip ay ating gawin sa ating sarili, pahamak na po ang ating buhay. Pero sabi ng Biblia, to be spiritually minded is life and peace. Sapagkat ang carnal mind o ang kaisipang makalaman o makatao ay pakikipag-alit daw o pakikipag-away sa Diyos. Sapagkat ang kaisipang makalaman ay hindi daw nagpapasakop sa mga batas ng Diyos at kailanman, Biblia na nagsabi, kailanman ay hindi mangyayaring magpasakop. Ang kaisipang makalaman sa Diyos. Kaya sila daw pong nananatili sa laman, kailanman ay hindi makalulugod sa Diyos. Amen. Paano mo malaman na carnal mind ang tao na yan? Kung ginagawa niya ang kanyang gusto, ayon sa kanyang kagustuhan, kung kailan niya gustuhin, kung saan niya gustuhin, at kung sa paanong paraan niya gustong gawin ito. That is a carnal mind. Shall you say, praise God? Praise God. However, only a spiritual mind can grasp and comprehend God's order. Ang isang spiritual daw na kaisipan, o ang isang kaisipan na napasakop sa Panginoon, isang kaisipang may pagsunod, isang focused mind, isang ordered mind, lamang ang makakaunawa sa mga pamamaraan ng Panginoon. Amen. Why? Because a spiritual mind, even though he does not want it, he does what he must, when he must, where he must, and how God wants to do things. Ang spiritual mind, in contrast to the carnal mind, ay gumagawa daw po ng mga bagay na karapat-dapat gawin sapagkat ito'y matuwid. Kung kailan ito dapat gawin, kung saan ito dapat gawin, at kung sa papaanong paraan ito nais gawin ng Diyos.